mamaya, finish pa yan. Kaya sa kabila sir. Usapang port tayo mga kapulido. Hindi pa ako gumagawa ng content na tungkol sa mga port na yun kasi hindi ko naman dapat pakialam yung kanya-kanyang diskarte nila tungkol sa port. Kapos lang sir, maingay yung grinder. So setup, reset natin ngayon is Kaiser. All the way from Masinloc, Pangasinan. Ay, Zambales. Masinloc na sir. Ingay ng grinder na ito. Ba mo sinisira yan? Mapali na. E di, itong tatalsik, iwasan me. Ba mo ba sinisira yan? Kapanyira mo naman. Siranik ka rin eh, no? Okay, saan naman open air cleaner siya? Eh, dilagyan natin ng mushroom pepper steak. Mushroom air cleaner. So, iwasan mo na yan, guy. Talsik. So, papunta ganyan eh. Yan. Maingay yung grinder ni pari eh. So, nagpalit kami ng head dahil sa mabigat na dahilan. So, kailangan namin gawin yon. Dahil lang sa port. Saka takbo. Top speed. Sana ba tayo? So nagpo-port na ako ng bago niyang head compare sa dati niyang head. You know, super open. Kasi may malaking dahilan kung bakit. So gawin natin ng video itong motor ni Sir all the way from Masinloc, Zambales. 59 big valve setup. Magkano ba ginastos all in yan makina mo? Lahatan. 10 lang? Hindi kasama yun. Hindi lahatan, sir. Lahatan. Kasi kami nag-all in kami eh. 15 lang. Lahat na yon. Pati signal bearing napalitan. O, napakamura. May man sabihin, magkano head mo? 5,550. Kasi ito yung presyo niyan eh. Original price ng MTRT eh. 5,550. Magkano yung block mo? O kaya nga, kasama nga yun sir. Lahat ang gastos. Kasi limbawa sa akin ka nagpagawa, in-all-in kita. From stock. Sige sir, compute din natin no, magkano ka. Halimbawa, pure stock ka sa akin. Diretso. Magkano head mo? 5,550. Magkano block mo? 5,000 yung black spec B. Oh. Oh, 10,500 ka na. Camshaft mo magkano? 1,100. Eh hindi ako naniniwalang 15 lang eh. Kasi nag-all in ako niyan eh. Magkano yung ano mo? Side bearing. Tsaka sigunyas. Ano? Conrad. Parang 1,800. 1,800 oh, side bearing.
Side bearing. Hindi, yung bearing sa gilid na dalawa, malaki. O hindi pinaltan yun? Hindi, pinalitan din yun. Magkano? Parang nasa 600. 600. Kamura nun ah. Hindi ko na alam eh. 1 ton genuine eh. Hindi ko na alam eh. Okay, carburetor, magkano? Guard, sa 1.6. O, 1.6. 750 lang sa akin. Ano ba? Belt? Bago din. Halimbawa, hindi nakasama yung CVT. O, may 15.6 ka na doon. Matanda din. O, magkano yung labor, sir? Labor, 3.5 plus yung ano, sa... 3.5, 59 big valve. Labor, oh. Labor lang. Tapos, 19, sir. align ng sigunyal. Machine shop. Masisyap. Okay. Alayin lang na sigunyal, okay? Kapit na lahat. Sana all. 600 lang sa akin eh. Tanggal kapit. Sabi mo, sir, 10 lang. Oh. Iyan pa lang. Napakarami pang kulang niyan. Malari. Oh. Di ba? Kapag kasi kami, nag-package kami ng ganito, mababa lang. Mas mababa naman dyan. Next song case ni sir. Sir, sa ginastos ba, anong top speed ng motor mo? 101. GPS yun, no, Gage? GPS 101. Ayaw magpa-video ni sir eh, pero pogi yung motor niya. Sa Waze. 101 sa Waze. Nung si sir, nagpagawa sa iba, ibinigay niya yung lahat. Nung sa amin, kailangan medyo matipid na. Awit. So yan, bigay lang ang tips tungkol sa portings tsaka sa settings ng setup ni sir. 59 big valve. At saka ito, tukuyin ko na to. Actually mga kapalido, Racing Monkey, ano rin, user din ako, tsaka supplier. So, hindi ako ganong ano sa Racing Monkey na torque drive. Kung mapapansin nyo yan. So, 21. Puwera pa, lahat ng pyesa. Estimate ko lang lahatan yan, sir. Abot na ano yan. 25, ganyan. Siyempre, pipe pa pala. Hindi naman stock pipe. Siyempre, magaling ka nga sa stock. Tapos CBT. Jettings. Ayan. Etc. So, yan. So, kung itong torque drive, ganyan ka lubog. Wala. Mas okay pang stock. Kasi nakabaon agad ito. Nakabaon agad yung belt. So, kumbaga, kulang ka sa starting. O, baon na agad siya, di ba? Sa stock kasi, kapag ka nilagay mo yung stock, yung belt medyo nakaangat, nakalabas. So, wala ka na magagawa dito kasi masyado siyang buka sa taas. So, hindi ko ganong trip yung gantong torque drive. Mas gusto ko si stock. Stock or ibang branded. Yung iba naman kasi na branded, kulang ang buka. Magandang sampa, pero yung baon, medyo kulang naman. So kung mga ano lang, mas gusto namin yung stock talaga. Kasi angat sa taas, tapos may baon naman siya. Kumpara naman kasi sa iba na yung Jiso naman kasi talaga is bumabaon. Jiso, TSMP, sige. So balikan natin ang issue niya. So yung top speed niya is medyo mababa. Kasi kung titignan ko yung karga niya is ganito. Bakit nakadalawang piston ka, sir? Bakit nakadalawang piston ka? Piston, di ba dalawang piston? Bakit dalawa? Pinagpalitan yun. Pinagpalitan. Na 59 all stock. 59 ang stock mo dati. Ano matulin yung 59 stock mo, itong big valve? Mas matulin yung 59 stock. Bakit? Kasi yung compression ng 59 stock nandun. Ang compression ng pagkakagawa ngayon is wala.
mababa masyado. Kung nag-compute ka lang, sana, sa naging settings niya ngayon, pinalta ng piston, sir, itong semi-dome din, no, sir? Na, sir? Semi-dome. Yung dati mo, semi-dome din naman, ah. Semi-dome lang stick. Yun, fix pa lang. Okay. So, ito yung main issue kung bakit magpapalit kami ng head. Dahil sa overporting. Di ako tutol sa gawa ng iba kung ganun sila nakakapagpalakas. Pero kasi minsan ang nangyayari is na sasayang yung pera ni customer. Pag sinukat mo itong intake manifold niya is 30. 30 itong X, itong pinaka-out. Tapos dito sa gitna, pag sinukat mo, nasa 23, 24. Sablay na yon. Pagdating sa pinaka-air intake, 26. So, sablay ka na kasi masyadong malaki to. Tapos dito maliit. So, anong sense nung napakalaking butas dito kung maliit din naman ang entrada? Tapos yung carburetor, 28. Diba? So, dun, medyo X na yon. Kasi sayang yung magiging continuous airflow sana niya compare sa meron siyang malaking bilog sa loob, parang power bomb sa tambucho. Sa tambucho, okay eh. Pero sa air intake, masyadong conflict or maselan sa air intake. So, okay sana kung port match na buo, 30 sa intake, 30 yung carburetor o 32, tapos diretso 30. Pagdating dito, 30 rin. Tapos, yung valve mo sana, malaki. 31.5 or 32, ganon. Kasi, anong sense ng napakalaking air intake kung ang valve mo ay 24, 28. So, 28 ang intake. 28 ang intake, hindi naman 28 ang daluyan eh. So, ang daluyan lang yan is ang valve seat. 25.5 lang. So, aanin mo yung napakalaking pasok ng hangin dyan kung maiimbudo lang siya dito. Pero kung port match yan, para sa akin lang hindi ko itinuturo to sa mga veterano na or magagaling na talaga kasi may sarili sila. Bagay itong sarili ko, ito yung idea ko, napapalakas ko naman siya kahit papano. Kasi, bigyan na lang natin ng top speed mamaya. Si Sir ay 63 kilos. Ako magta-top speed, 69 kilos ako. Mas mabigat ako sa kanya. GPS na lang din natin. Tapos, yun nga. May embudo lang din yung air intake. So, nonsense siya. Next, yung sa valve guide. Kanya-kanyang diskarte nga yan. Kung dito nila napapalabas yung lakas, okay. Ang problema, hindi lumakas. Hindi naman ako tutol sa valve guide dahil yan ang diskarte nila. Tapos, ang problema kasi sa touring, medyo mas tatagal yung buo pa yung valve guide compare sa delete talaga. Yan po yung tinatawag na delete valve guide. Sa racing, sa open, sa racing yan talaga ginagawa nila. Pero kung touring lang din, pang dyan lang. Sir, ilang buwan na itong karga? February, March, April. Ay, March pa lang ba ngayon? March pa lang pala ngayon. Isang buwan pa lang pala. So, ayan. Ang ganda, oh. Ako, hindi ako kagandahan mag-port, mga kapulido. Hindi ako kagandahan mag-port. So, pangit. Hindi naman ganun ka, pangit. Pero, kung hindi kagandahan yun sa akin, meron din naman ako nakita. Dahil puro reset ako kadalasan dito, galing sa iba yung karga. Meron pa naman mas pangit. Kumpara sa port ko. Kahit pa paano papalag naman yun sa akin. Tapos, match yung daan ng hangin. Pag match kasi, mas maganda response ng motor. Pag sobrang laki, parang nagiging sungaw, ganun. Or parang naghahagok, ganun. So, ito yung port ko. Yan, nandun pa yung nuno sa punso. Ayan. Mababawasan lang yung valve guide, pero yung sa gilid lang. Yung daanan mismo ng valve stem, hindi siya ganun ka mababawasan. Sa exhaust, medyo, kasi maliit lang ang exhaust.
Pina-priority ko rin yung exhaust na medyo laki yan kasi sabog na yan eh. Yun pinaka exhaust combust na yan. Kasi mas okay na maganda yung flow doon. So medyo tabas yung valve guide pero hindi naman naubos. Hindi rin naman nakalahati. Yung konti lang. Kumbaga yung pinaka valve guide ko, halimbawa yan yung valve guide. Yan yung valve guide ha. Matatabasan lang siya pag ganyan. Para dadaan ng maayos yung exhaust. Init na ng cellphone ko mag-overheat na to, kailangan na ng coolant. Napakainit. Baba ko yung temperature. Yan. So next ang naging sa takbo muna tayo bago tayo dun sa main event. So yung compression kasi niya winalwal to no sir. Winalwal. 59 lang to, 158cc. Tansyahan ko lang hindi ko naman na kinompresyon to. Pero tansyahan lang. Yung piston niya semi-dome. Tapos naka-base gasket, naka-head gasket. So yung piston is naka-atras, semi-dome. Tapos binawasan pa to. Tansyahan ko lang pag kinuha mo yung static compression nito, nasa 10.3 to 10.5 lang. Malamya na yon. So ayan ko dito, wala siyang gasket sa baba, wala ring gasket sa taas para tutok. Mahabol ko ang compression. Tapos hindi ko na kailangan bawasan pa yan. Pag sinukat mo compression neto, lilitaw 12, around ganon. So pag 12 ka, ayos. Kahit hanggang 11.8, okay. Pero pag mga ganito, mga basic setup lang, hindi ko na sinusukatan. Kasi masyadong basic na lang itong karga na to. Mga sinusukatan ko na yung mga matataas, like 4B, to be open, ganun, mga sinusukatan ko. Para touring lang, touring set lang. So ayun, dun sa compression niya, magiging malamya. Malamya ba yung takbo? Malamya. Malamya daw, sabi ni sir. Tumango lang siya, hindi narinig yung tango. Ayaw niya magpa-video eh. Tinatanong ko siya kanina kung gusto niya maging artista. Oo daw, sabi niya. Kasi ngayon, ayaw na magpa-video. So yun, doon sa compression, basta 59. 59 kasi, 158cc lang yan. Pagka winalwal mo yan, tapos, kompleto ka gasket, nakukulangan ka sa static compression. Tapos camshaft niya, ginamitan niya high duration 7.0 na branded din. Kilala rin yung gawa. Magiging sungo talaga. Tapos hindi kagandahan yung airflow kasi magulo. May malaki, may maliit. Malaki, maliit. Doon sa air intake. Sa exhaust, okay na sana. Pero delete valve guide din. May issue tayo dun. So ayan, high duration cam, tapos low compression, yan, medyo malamya talaga tumakbo yan. Kapag ka po kasi low compression ka sa stock compression ratio, tapos ang gamit mong camshaft is high duration or high specs na camshaft, ang dynamic compression ratio nun is talagang bababa. So magiging malamya talaga yun. Based on experience namin. Ba't yung iba nasa mukha? Sige ako na, sa mukha na rin magbibideo. Hindi na. Okay lang. So yun, magpapalit kami ng manifold. Tapos magpapalit kami ng head. Kasi hindi mo na maibabalik tong napakalaking butas na to. Para gumanda yung airflow. Papalit kami dahil 59 lang naman yan. JBT, hindi na namin ipoport to. Kasi 27 na to. 27mm. Ang intake valve namin is 25-29. Sukat tayo. Kung susumahin 29 ang intake valve, ang valve seat niya is 26 lang. So 26 lang, match lang siya sa air intake hanggang diretso bago makapasok. So sa manifold, ganun lang din. 28 yung carb. Next, marami na tayong pinagbubulong dito para lang makapag-share ng ideas. Pero napaka-importante na ito mga kapulido.
Hindi na natin kailangan ng tropeo. GPS na lang natin mamaya. Kung ano, makukuha natin. Tapos camshaft, Genrix pa rin. 6.9. Tapos, yun, totok all the way. Lagay na yung piston. Okay na ito. Ay, papaketan pa pala eh. Oo nga pala, papaketan pa. Salang mo niya agad ng pamakit. Palaway yung piston na. So, paketan pa natin to kasi luha ang valves ng MTRT para hindi siya tumukod. Malaki kasi yung buka nung... So, sige, paketan na lang natin to. Ay, hindi, manipis eh. Manipis siya. So, papakat pa tayo dito. Pero, tingnan natin. Susukat na lang ako mamaya. Dito lang tayo sa main issue. Bali, may sukaran yung mga nanin pakakapal. Hindi gamitan tamo, panyokad. Umahaba ang trabaho kapag ka nagbibideo. Kaya, hindi na ako nagbibideo masyado. 20 minutes na akong bumuboka dito. Marami na sana akong natapos. Natapos na sana yung head. Pero, marami kasi nagre-request ng video kay Genrix. Makabali ba? Manipis na eh. Manipis na yun. Nasa 3mm. Sige. So, ang main issue natin, dito naman sa overport is kakaport nila is nabutas yung daanan. Ayan. Ay, makikita ba? Dali. Nakikita ba natin ang naging problema? Ayun. Yan. Nireklamo mo na to, sir, sa gumawa. Anong sabi? Hindi daw overport. So, anong nangyari? Buti na mention ni sir, parang may lumalabas daw na langis dito. Boss, saan pa kanya yun eh? Lagyan ko ng metal eh. Wala rin eh. Kahit lagyan mo pa ng steel epoxy yan, 150 niya. susunugin lang na yan. Susunugin lang ng exhaust yan. Matag sila sa yung blocks yan. So, ipapakita natin. So, kakaport is nabutas. So, ako hindi naman ako perfect. Katulad din naman nila. Nagkamali na rin ako ng ganyan. Pero one time lang nangyari yon. After nun, nadala ako. Kasi ang MTRT is manipis pagdating sa spring seat spring. So, pag sumobra ka dyan, naabot siya talaga dyan. Yan. Pruweba. So, ang nangyari naman doon, ako nagkamali ako. In overtime talaga namin hanggang matapos. Tapos, nung na-found out namin ang problema, nagabono ako. Pinaltan ko talaga yung head. So, pinaltan ko talaga yung head. Saksi yung may-ari dyan. Walang bayad. Kasalanan ko eh. Nasobrahan ako sa port. Pero after nun, natuto ako. Basta MTRT, huwag masyado dun sa ilalim. So, pwede mong banatan yan dito. Napakakapal na ito. Sa taas. Yan. Doon mo buwasan ng buwasan hanggang anong gusto mo. Man, hangin. Papakita lang natin para may pruweba tayo. Gasolina. So, leak check lang natin. Ito, sobrang importante na ito. Pagkaganda nangyari, wala na. Tinry kong ipahinang, hindi rin umubra. Sige, buga gasolina. Okay, hanginan mo man. Leak check. Okay, tutok mo. Ako rin yan. Okay, yan. Try mo na yan. Yan! Yan! Huminga ang aquarium. Yan. So, next na good. Papakalaki ng butas. Buti na mention ni sir, parang may hindi ko na rin basta-basta makikita yan kung di niya sinabi. Na parang may tumatagas na langit. Mamasok yan ito. Uusok yan, sobra. So, tama na yan. Bitawan na natin. Sige. Ayan o. Hindi na gaano makita. So, ang naging butas is, ayan nga. Wala na tayong magagawa dyan. Pag pinainang mo yan, ang mangyayari, yung valve guide malalaglag. Luluwag yung bahay ng valve guide. Wala na. Tapon. Pwede siguro TIG. TIG weld. Yung mabilis ang hinang. Pero kasi kung acetylene,
So, sobrang ng init yan, malalaglag yung valve guide, luluwag. So, wala na. Meow, 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 meow. Di rin naman ako tutol sa napakakintab na port sa exhaust. Kailangan daw sumasalamin sa exhaust. Pero, parang, baka hindi makauwi ng maaga yung customer. Uuwi pa ng malayo kung gagawin pa natin yung napakakintab. Kanya-kanyang diskarte, pero kasi kahit pa makintab yan, sabi nila, para daw hindi dumikit yung carbon. Sir, may carbon to, di ba? Isang buwan. Okay sana kung talagang hindi didikit yung carbon. So kahit sumasalamin pa yan, kapag umandar yan, didikit ng carbon dyan, magbi-build up ng magbi-build up, kakapal pa rin. Ayan o, may build up na doon o. Ayan o, di ba? Nakabakbak ako. So kahit magaspang siya, hindi kagandahan yung mga sa naunang nagpo-port, yung mga nananalo naman, magagaling, malalakas gumawa, kahit di naman siya kakinisan, magka-carbon build up, carbon deposit pa rin yan, at hindi na maiiwasan yon. So kahit salamin pa yan, didikit ang carbon dyan. So yun, hanggang doon na lang ang ating video. Top speed na lang natin. Yun na yun. Kakapagtrabaho na ako. Di pa ako tapos, oh. Alright. I-update tayo mga kapulido sa natapos na namin at alas 11 ng gabi. So nag-reset tayo, tapos naka-gearing daw pala to na 1440 1441. Tapos malalaki yung gulong. Medyo mabigat nga yung alis niya. Tapos pinalitan ko yung torque drive niya kasi mas mabigat ang alis kapag ayan. Standard lang. So nag-checking na ako ng pulley. Nasagad naman. Ayan, yung pentel pen naubos. Ayan. So mag-GPS na lang ako, top speed. Gusto mo sir, ikaw na lang mag-top speed. Batayan mo. Hindi mo kaya? Yung 100 kaya mo? Diba ba? Ganun ba yan? Pareho lang naman setting yan, 158cc pa rin naman. So wala siyang gauge, di nagana to. Bali na siguro. O, bali na nga siguro. So, yung cellphone holder naman yan, nandin eh. Ilalagay natin dyan eh. Wala rin mas siya makikita. Bulsa ko na lang, o kaya dito. Wala rin, kung dito saan commander yung gauge, dito cellphone holder, okay sana. Pero mag-screen record na lang tayo ng Ulysses mga kapulido. So let's go, dun tayo sa road testan natin. Sa mahaba-haba. Tapos, try natin kung ano makukuha natin sa reset namin ngayon. So, yung ano pala, hindi pina-overall ni sir dahil kaka-overall lang daw na pala kaka-overall lang nito. Napansin ko lang kakaiba yung tunog niya. Kaya pala, in-overall na ng mga dating gumawa ito na sir. Bagong overall to. Last month din. Oh. Hindi man lang ginawa ito. Ayan. Sir, pahawak ng video. Pero in-advisean mo, sir. Nalagyan ng ring. Yan o. Sige. Hindi makita eh. Pero dito mapakita, sir. Sa may po. Ayan. Ayan o. Kitang-kita. Pero dito na. Ayan. Ayan o. Ayan. Kitang-kita. May side play yung kanya sigunyal. So kung in-overall mo na lang din, testingin mo muna kung sideways ba bago mo isarado para minsanan yung trabaho. Kasi maririnig mo to. Yan, pag naka-minor, medyo malaki, nasa 0.8, 0.5 to 0.8 mm. So pag nagpapapin na lang daw si sir, doon na lang niya ano. Kasi nanginay siya ipa-overall kasi kaka-overall nga lang. Let's go mga kapulido. So mag-GPS Ulysses na lang tayo. Punta muna ako sa road testan. Ayaw ni sir eh, ako na lang. Pero mas magaan siya sa akin kasi 69 kilo ako. Tara. So tara, let's mga kapulido sa road testan. Doon sa safety na lugar, doon sa hindi public road. Siyempre, naka-completo gears tayo. Meron, para legal. Completo gear. Naka-racing suit. Naka-gloves. Tapos naka-helmet. Siyempre,
naka-boots. Yan. Hindi tayo pwede dito kasi public road to eh. Hindi tayo sa hindi public road. Sa racing circuit. Sa racetrack. Tara, i-test na lang natin mga kapatid. At may naispatan nga tayong mga tropa. Ayan sila oh. Oh. Ayaw daw umandar sa kanila ng Ulysses GPS. So makiki-GPS lang daw sila. Tara, kaya tatama patag. Si Cordon! Ano, tutuli ng mga motor nila? Let's go. So, makiki-GPS lang daw sila. At titignan yung mga nagkarga nila. Ito sa akin, bumili ito sa Cordon ng piyesa eh. Pero, diniyaiway yata nila. Let's go, GPS. Alright mga kapulida, nandito na tayo sa racetrack. Sa hindi public road. Ewan ko ba't may aso dito. May mga nagkakarera. Oh, di ba? May dumadaan. Nagkakarera din. Huwag kang maingay. Racetrack to, ba't nandito ka? So tara, let's mga kapulida, subukan na natin kung ano ba ang kaya ng ni-reset natin. Let's get it on. Good trip. From 0 to 10. Giring siya, medyo mabigat talaga kung mali. So yun, okay naman. Maganda naman ang resulta niya. So Cordon, ikaw naman, GPS ka na sa'yo. Ilan nga ikuha mo guys? 124. 124. Kaya ka 127 yan, sure ako. Stockhead? Kaya naman. O bala kayo dyan. Si Cordon daw ay magkikit GPS sa kanyang ano yung gawang bahay? Gawang tropa-tropa. Tropa-tropa. Gawang tropa-tropa. Ayun lang. Kailaman din. Sagka. Pangkalaka-rasan yan ha. Si Cordon ay makikigauge daw. Yan, game. Salita ka sa video ha.
Ay! Oh, sabi kaya boss eh, gagana po touch yung compartment eh. Hala. Hindi muna. Oo. Ali, akit na yan. Screen record. Naka 124. Di ko pala na-reset. Tingnan daw niya yung yung top speed. Oh, secret. Watch full video. Watch full video. Tingnan daw niya. Hinahamon ko nga. Karera mo sa amin yan, yung motor mo. Mabagal lang yun. Bagal. Puro mabagal. Ano bang karga niyan? Kami maiiskamin mo. So nandito na tayo sa shop at okay na, isasarado ko na lahat. Tips lang tungkol dito. Ay. Depende lang sa inyo pero ako hindi ko trip yung yung ganitong oil catch can. Bakit? Ano ba yung trabaho ng oil catch can? Sa bagay, tagasalungan naman ng langis. So dahil wala naman backplate to, malakas siya magdura ng langis. So anong trabaho niya? Saluhin niya yung langis. So pag dumura siya ng dumula, sumalo siya ng sumalo, ang mangyayari, magkakalaman ito. Ay, bakit ganun yung video ko? Yan, wide na lang. Yan. So pag nagkalaman yan, halimbawa napuno mo yan, anong gagawin mo? Ibabalik mo sa makina, di ba? Dagdag trabaho. Na sir? Pero in-explain ko na kay sir kanina to. Sa dagdag trabaho yon. Paano kung nag-long drive ka, napuno mo to, around na sa 300 ml. Pag napuno mo yan. So pag nag-long drive ka, nabawasan ka ng 300 ml, dito lahat pumunta. Paano yun? Tuloy-tuloy ka nagla-long drive. Ayan, nagbabasa na nga siya. Kasi yung sobrang lamis, dinudura na niya. So, paano yun, di ba? Kulang ka ng 300. Siguro advice ko kung may ganito kayo, butasan nyo lang sa ilalim. Ito ang diretso niya dito sa breather. So, kapag dumura siya, bumabalik-pabalik yung langis. So, kapag naka-chill drive ka, bumabalik pababa. Pag high RPM, dun lang siya magkakaroon ng langis. So, yan. So, hindi ko trip to. Mas okay ako dun sa oil filter ng motor. Sana ba yun? Yung motor ko. Ito. Parang ganire. Ayan, pindutin mo lang yan. O, di ba? Umopen. Ganyan, oil filter ng kotse. So, sir, may idea ka na, ayan, oil filter ng kotse. Walang duraya, no? Ayan. Ayan, So, ayan. May filter ka na nga. May oil catch ka pa. Mura pa. Kani, 100. So, yan hanggang dito ng ating video. Hingin na lang tayong update kay sir kung kumusta siya. Hindi pala siya uwi ng Zambales ngayon. Diretso daw siya ng Manila. Manila na, sir. Alright, salamat sa panonood mga kapulido. Siyempre, pulido na yan. Kumpara sa dati na 101 GPS. Pero okay naman, sir. Nang tinesting mo. Kasi uli natin yung pagkikita, paalam, ulit yan syempre at Emson Works. Hindi Kumukuha ng gawa. Kumukuha ng gawa, kaya ka nandito kasi kukopya ka na naman eh. John Ricks. Yan, so mga kapulido, ang katotohanan naman talaga dyan is hindi naman porke maganda ang port, malinis, maganda ang pagkaka-piston profile, maganda ang pocket. Ang katotohanan po na maganda is yung feedback ng customer. Naging masaya siya, na-achieve niya yung gustong takbo niya. At syempre, nagtatagal ang karga. Yun po ang tunay na maganda. So, yun po. Salamat sa panonood mga kapulido.